Hello po. Ngayon po ay mainit-init at mausok-usok na naman ang mga ini-issue sa isang sumisikat na pari ngayon sa social media, si Father Flavi, na kung saan siya ay isang pari na kontra kay Sara Duterte. Well, regarding dun sa politics issue nila, lalabas tayo doon, no? Kasi yan tayo ay may kanya-kanyang opinion at personal na opinion sa kung ano yung mga nakikita natin sa mga nagiging iskandalo sa loob at labas ng politika. So ngayon, based sa mga nababasa ko dito sa social media accounts, si Father Flavi ay nagsalita at umami na dati siyang addict. So sa mga bashers ngayon, dito sa social media, siya ay tinatawag at binabash bilang pari ng mga adik. So, syempre yung ibang Katoliko nadidismaya, yung ibang Katoliko naman ay naggugulat na dati kang adik, pwede ka pala maging pare. So, ano ba yung grounds ko dito bilang isang CFD, bilang isang Katoliko, dito sa statement ni Father? Parang ako, di ba? Bago naman ako naging CFD, hindi rin naman ako matino eh. Bago ako naging CFD, ang dami ko rin naman pinagdaanan. Sana yung mga nagsasalita kay Father Flavi na isa kang paring adik, sana malinis ka. Sana wala kang kabulukan sa nakaraan mo. Sana deserve mo na makapagsalita ng hindi maganda sa pari kasi ikaw ang pinakamabuting tao sa balat ng lupa. Ako kasi bilang isang Katoliko, hindi humihina ang pananampalataya ko bilang isang Kristiyano sa tuwing may nakikita akong mali na ginagawa ng iba kasi nakakagawa rin naman ako ng pagkakamali. 'Di ba? Pwede nating pagsabihan or pwede nating pangaralan kung may mga bagay tayo na tingin natin ay hindi tama. Pero yung i-judge mo na parang ang linis-linis ng budhi mo, mali yun. Si Father Flavi, dating adik, na nagbago, my gosh. No, si Father Flavi na dating addict na nagbago at naging pare ng simbahang Katolika. Don't forget, my fellow Catholics, that the Catholic Church is the hospital for the sinners. Ang simbahang Katolika ay pagamutan ng mga taong makasalanan. Hindi pumarito ang Diyos sa mga banal, kundi siya ay pumarito sa mga makasalanan. At kung merong isang makasalanang nagbago, palakpakan natin kesa naman sa banal ka na namatay kang makasalanan. Kung ako tatanungin, mas gugustuhin kong magkaroon ng madilim na nakaraan pero unti-unti mo siyang nililinis sa hinaharap o sa kasalukuyan kesa naman sa matino ka ng nakaraan at naging masama ka sa kasalukuyan. At bilang siya ay isang pare, siya ay may boses at may karapatan din naman na magsalita at buksan ang kanyang boses dahil siya ay bahagi pa rin ng Pilipinas. Siya ay mamamayang Pilipino na may karapatang magsalita ayon sa kanyang opinyon at nararamdaman. Hindi naman lahat ng mga opinyon na iniisip natin na alam nating tama ay tama at nararapat. Kaya nga ang mga tao ay nagtatalo-talo dahil iba-iba ang ating mga iniisip sa mga bagay na nakikita, naririnig. 'Di ba? At maging sa panlasa ng pagkain, merong nasasarapan, merong hindi nasasarapan. Sa pagpili ng mga kulay, may nagagandahan, may hindi naman nagagandahan. Lahat tayo ay binigyan ng Diyos ng katangian na maging unique. Nang sa gayon, hindi tayo mag-agawan sa iisang bagay. Hindi naman porkit anti, masama. Hindi rin naman porkit pro, masama. Ang tinitignan natin dito dapat kung sino ba yung mas matimbang ang pangangatwiran. But, ang pag-amin mo sa nakaraan mo na alam mong ito'y hindi tama, ang pag-amin mo sa nakaraan mo na ikaw ay dating naging masama, ang nakaraan mo sa pagsasabi mo ng may katapatan na ikaw ay hindi matino, yan ay isang pamamaraan ng pangungumpisal. Tandaan natin, mababasa natin dun sa Bible, no? Kung ikaw ay nagkasala, tawagin mo yung taong nakasamaan mo ng loob at humingi ka ng tawad sa kanya. Kung hindi ka
pinatawad, magsama ka pa ng kasama mo bilang saksi na ikaw ay humihingi ng tawad. Pag hindi ka pinatawad, pumunta ka sa simbahan at doon ka dumulog sa Diyos at humingi ka ng tawad. Sana alam po natin yung form ng confession, yung history ng confession sa mga panahong si Christ ay nabubuhay pa. Hindi po ba? Ang pagsasabi ni Father Flavi na siya'y dating addict ay isang form of confession yun. Inaamin niya na kahit ako'y pari, dati akong naging marupok. Inaamin niya na kahit ako'y addict, dati rin akong naging mahina. At yan ang nagbibigay ng inspirasyon sa lahat ng addict dito, pari man o hindi, na ang bawat tao ay may karapatang magbago. Ito ay hindi lamang sasaklaw sa pagiging addict. Sasaklaw to sa mga babaeng nalulunod sa laman. Na kung si Father Flavi nga dating addict naging pare, ano pa ako na prostitute? Naniniwala ako na kaya kong magbago. Nagawa ni Father Flavi to eh. 'Di ba? Kung si Father Flavi nga dating addict, nagawang magbago at lumapit sa simbahan, naging pari pa. Ano pa ako? Halimbawa na addict ako ngayon, lulong ako sa droga, kaya ko din 'yan. Hindi nyo ba alam na ang pag-amin sa kasalanan sa harap ng maraming tao, lalo na sa social media, ay isang kahanga-hangang pamamaraan? Bakit? Dahil ang pagtanggap sa kahinaan ay pagpapakita ng kalakasan at kababaang loob. Hindi siya nagmalinis. Hindi niya sinabi na kahit ako'y pari ng simbahang Katolika, lahat kami mga banal. Si Father Flavi ang isa sa inspirasyon ng mga kaparian na ang mga pare ay may mga kahinaan, may mga pangit na nakaraan. Pero ang point doon, ang mahalaga ay nagbago. Yan ang hirap sa ating mga tao dito sa Pilipinas. Ang lakas-lakas nyong manghusga, pero hindi nyo nakikita ang sarili ninyong mga puwing. Ang galing-galing nyong magsalita ng hindi maganda sa kapintasan ng tao na parang wala kayong kapintasan sa mga sarili ninyong katawan. Hindi ba't dapat yung mga ganitong pagkakataon, kung halimbawa ako, isa po akong bakla, malandi. Hindi po ba? Malandi, or sabihin natin kunyari na hanggang ngayon nagpapagalaw ka ni kaninong lalaki, malandi ako, hinihingi ko ng tawad sa inyo. Hindi po ba't isang malaking karangalan yun sa atin, na may mga tao na niyayakap at tinatanggap, na sila'y nagkamali kahit na ang kapalit nito ay kahihiyan ng sarili nilang pagkatao. Kasi yun naman ang gusto ng Panginoon eh. Kapag ikaw ay hihingi ng tawad, i-humble mo yung sarili mo. Magpakumbaba ka. At sa bawat pagpapakumbaba, syempre, ang kapalit nun, yung karangalan natin, pwedeng sasabihin na, ay, nag-sorry, mahina. Ayan pala yung buhay niya dati. Diba? Ang bawat humility and humbleness na ginagawa natin, para tayo ay humingi ng tawad, nakakabawas pa rin yun ng self-confidence natin. Aminin na natin. Kaya nga maraming mga taong takot sa confession eh. 'Di ba? Umaming kayo. Maraming takot sa confession. Ano ang main reason? Nakahihiya sila sa pare. Hindi nila maamin na magnanakaw sila. Hindi nila maamin na nakikipagtalik sila sa hindi nila asawa. Hindi nila maamin na nagsinungaling sila. Hindi nila maamin na sila yung dahilan bakit namatay si ganito. Maraming form of sins na nagagawa tayong mga tao na tayo lang din ang nakakaalam. But to the intent or to the extent na dumating si Father na ibulgar yung kanyang madilim na nakaraan sa kabila ng kanyang pagiging pare, ito ay bukas palad niyang sinabi sa atin lahat na kahit ako'y pare, hindi ako perpekto. Na nagbibigay ito sa atin ng isang karunungan na kung ang paring yun mismo ay may madilim na karaan pero nagbago at nagbalik loob sa Diyos at naging pare, what more pa tayo? Hindi ba't isang malaking, ako proud ako sa paring yun. Kasi grabe yung tapang niya. Yung sabihin mo ng diretso, yung nakaraan mo, kahit na alam mong pari ka, nakakamangha yun. Kaya nyo yun? Diba? Dito nga lang sa sa CFD organization ang dami diyang mga leaders na kala mo sila may-ari ng CFD org. Kala mo sila yung founder talaga niyan. Pero kung makaasta, kung makapang-utos sa mga miyembro, ganun-ganun na lang.
mahina ka, wala kang alam. Parang hindi naman sila dumating sa pagiging mahina. Parang hindi naman sila dumating sa pagiging walang alam, di ba? May mga preacher, may mga mangangaral na alam nilang mahina, tatapakan pa. Para namang hindi nila naranasang maging mahina. Pero si Father, pinakita niya mismo doon sa mundo ng politika na ako'y dating marumi, pero nagawa kong magbago. Kayo na mga marurumi, bakit hindi kayo magbago? Yun yung point doon eh. Aminin nyo yung kasalanan ninyo at pagbayaran ninyo yung mga kasalanan ginagawa nyo. Si Father, dahil sa pag-amin niya sa kasalanan niya, doon na hindi naman din kailangan yon. 'Di ba? Maaaring nakapag-confess si Father, malamang di naman magiging pareha kung di siya dumaan sa confession. Pero si Father, sa kabila ng pagiging adik niya at alam niyang kapalit nito ay kanyang kahihiyan, ipinagsigawan niya ng malakas at handa niyang pagbayaran yung nagawa niyang pagkakamali sa nakaraan dahil ngayon ay isa siyang pare. Ganon din naman din yung balak niyang sabihin sa politika na aminin niyo kung ano yung mga nagawa niyong mali, sabihin niyo kung ano nagawa niyong kasalanan at pagbayaran niyo gaya ng nararanasan ko ngayon. Nang babash tayo kay Father Flavi. Yung iba sinasabi, bakit hindi yung kabilang partido ang sisihin nyo? Bakit puro kay Sara? Alam nyo mga kapanalig, sa sistema ng politika sa ating bansa, ang kalkalan ng issue ay matatapos pagtapos ng termino. Parang hindi na kayo nasanay, ilang presidente na ba ang dumaan sa ating bansa na nagkakalkalan lang ng mga baho kapag wala na sa termino. Bakit? Dahil dun sila humahakot ng mga Pilipinong tanga na boboto sa kanila. Galing-galingan. Pag nakaupo sa pwesto, ang isang namumuno, hindi nila pwedeng atakihin yan, lalo na't Pangulo. Takot lang nila sa presidenteng nakaupo, 'di ba? Syempre nasa kanya yung power. Sa bansa natin, kung sino yung powerful, hindi mo pwedeng labanan. Tsaka lang niya nilalabanan, tsaka lang niya binubusisi, tsaka lang niya inuusisa kapag bumaba na yan sa pwesto. Ngayon, syempre si Sara Duterte, marami rin kasing mga evidences na nakuha at bilang Pangulo rin naman si BBM, hindi tayo pwedeng lumaban sa leader. Not unless pagbaba niya, at saka yan sisiya sa atin ng mambabatas dahil wala na sa kanya yung kapangyarihan. Pero kung ano man yung pinaglalaban ni Father Flavi, dun lang muna tayo tumutok. Sa kanya lang muna tayo mag-focus. Dahil ang pinag-uusapan dito, si VP Sara, hindi naman si BBM. Merong darating ang oras ni BBM. Hindi niya papanahon ngayon. Kung malinis ang pangalan ni BBM, kung malinis ang pangalan ni BBM, masangkot man siya sa katulad ni VP Sara, magiging malinis pa rin siya dahil malinis ang kanyang mga kamay. Pero ganun pa man, kung ang tingin naman nating lahat ay malinis yung trabaho ni BBM, Pangulong Bongbong Marcos, wala tayong dapat ikatakot. Kapag dumating din sa part na siya naman ang mai-impeach, if ever. But as of now, ang pinopoint lang naman dito ni Father Flavi is yung mga issue ni VP Sara. Doon lang tayo mag-focus. Kaya nga 'di ba may sinasabi, in his time, may kanya-kanya tayong panahon, hindi ba? Like DDS. Maraming mga Pilipino ang nagbunyi at nagpasalamat sa mga Duterte. Marami ang bumoto at nagmahal kay Tatay Digong. Pero dumating din yung panahon na kailangang siyasatin kung ano yung mga krimen na nagawa niya o nilabag niya sa batas ng Pilipinas, na which is ngayon, siya ay nakasalang sa paglilitis. Hindi po ba? Dating malakas, ngayon ay nasa paglilitis. Di ba mamalay nyo? Yan din ang maranasan ni BBM. Tandaan nyo, the truth always prevail. Maaaring tayong lahat dito ay bulagin na ito yung totoo, na sila yung nasa katotohanan, na sila ang nasa kabutihan, pero the truth will always prevail. Malalaman at malalaman pa rin natin yan kung ang kamay ba ni Pangulong BBM ay malinis pag bumabayan ng termino niya. Maniwala kayo. Pero dahil ngayon, nasa pwesto pa si Pangulong BBM at ang mga Dutertes ay tapos na ang kanilang termino, nataon pang VP lang naman si Sara, hindi naman niya pwedeng banggain ng Pangulo ng Pilipinas, hello, Presidente ng Pilipinas yan, siya ang nakasalang sa paglilitis. Pero kung sakali man na meron ding nagawang pagkakamali si Pangulong BBM, no, sa pag-aakusa kay VP Sara, aanihin niya rin yan. Pagdadaanan niya yung paglilitis na yan.
walang sino man ang nakakataka sa bansang Pilipinas pagdating sa mga korupsyon. Lalong-lalo na pagdating sa botohan. Dahil alam naman natin dito, ang sistema ng politika sa Pilipinas ay wasakan. Siyempre magsisiraan na naman yan kung sinong uupong presidente dito. Sila na naman yung malinis, magaling, wala silang ginawang anomalya. Talaga ba? Di ba ganun naman sa Pilipinas eh. Pag nakaupo na sa pwesto, pakuya-kuyakoy, mag-aantay na lang ng perang lalapag sa mga palad nila, kurap dito, kurap doon. Tapos, kapag meron silang nakita na bumaba na sa pwesto, yun ang tatargetin nila. Bakit? Para hindi natin makita yung mga korupsyon na ginagawa ng ibang mga taong nakapaligid sa kanila. Ngayon, ganun din ang nararamdaman ko na pwedeng pagdaanan ni Pangulong BBM, na pag yan bumaba, ang mga politiko na dating kaibigan niya ngayon, ang mga politiko na tinuturing na halos kapatid ng Pangulong BBM, maglalaglagan yan kasi eleksyon. Kasi ang pinag-aagawan dyan, kapangyarihan. Tayong mga Pilipino na mamamayan na walang alam pagdating sa kapangyarihan na kung saan ito ang hinahawakan ng mga nakaupo sa gobyerno, sila lang ang nag-e-enjoy at nakakaalam niyan. Pwede pang yung iba dyan nagsasabwatan. Pero ngayon, dahil nga si VP Sara ay VP nga at nakalaban niya ang ating Pangulo, na which is si Pangulong BBM, at binabash nyo si Father Flavie sa kung anong naging statement niya dito kay VP Sara, wala rin po tayong magagawa doon. Hindi lang naman po tayo ang Pilipinong may karapatang magsalita pagdating sa politics, maging ang mga kaparian dahil sila ay botante ng bansang Pilipinas. At ang pinopoint lang dito ni Father Flavie ay kung ano yung mga lumabas na akusasyon kay VP Sara, na which is si Father Flavie naman ay naglabas ng standard references. Like what I've said, andun tayo na sinasabi nyo, bakit si BBM may ganitong kaso? Bakit si BBM kinalkal nyo ba yung gato? Well, I don't know kung ano yung binabato nyo kay Pangulong BBM. Kung siya ay may ganong klaseng krimen, hintayin natin yung kanyang pagbaba. Kasi kaya nga tayo tinatawag na crab mentality, ang mga Pilipino. Bakit? Kasi masyado tayong uto-uto. Sa totoo lang, nakikita na natin ng derecho pero nabubulagan tayo. Bakit? Dahil sa sobrang panatiko natin sa mga tao. Doon tayo sa tao nakatutok, hindi sa mga ginagawa nila. Kaya ako, pag tinitingnan ko yung setup ng politics, di ba? Erap Estrada, mahal na mahal ng mga tao. Yung nalaman natin na siya ay naano sa gambling, sa sugal, kinamuhian. Kailan nalaman? Nung bumaba sa pwesto. Gloria Macapagal Arroyo, pinabagsak si Erap Estrada. Di ba? Nagnamayagpag din. Pero nung bumaba, nalaman ng korupsyon, o nag-ano pa sa leeg, di ba? Ngayon, si tawag nito, si Duterte, mahal na mahal ng taong bayan, di ba? Pero ano nangyari? Nung bumaba, naka-brace, dinala pa dun sa ospital. Lahat yan ay may itinatagong dumi sa mga kamay. Dahil kapag ikaw ay isang politiko, hindi ko nilalahat, pero sana meron pa, iba kalaban ng pera, lalo na pag nasa Pilipinas ka, dahil ang Pinas ay mahirap na bansa. Kung tayo ngang mga normal na Pilipino, dumadaing umiiyak pagdating sa kung paano nating pagkakasyahin. Yung pang-araw-araw nating kakainin, yung mga nagbabayad ng upa ng bahay, tubig at kuryente, what more pa yung mga nasa pwesto na mas malaki yung perang tinatanggap, mas malaki yung gastos, mas maraming luho. Kaya ako naniniwala ako dyan, na sa ngayon, nakasalang si VP Sara, para sa akin na it's my own opinion, based sa pag-observe ko sa pattern ng politics sa atin, siya ang nakasalang sa ngayon. At nakikita kasi sa ngayon, yung mga kapalpakang ginawa niya, okay sana pwede natin siyang ipaglaban. Pero may mga valid evidences kasi na nakita sa kanya. At ang ginagawa ni Father Flavie, gusto kong ipaliwanag mo to, VP Sara, ano tong mga to? Kasi if you have a clean hands, kaya mo siyang i-explain ng direct to the point, di ba? Pero bakit kung ikaw ay wala kang nagawang pagkakamali dito sa ating bansa, bakit nakakulong yung tatay mo? Hindi ba? Hindi pwede naman sigurong mangyari halimbawa si Pangulong Digong
Sabihin na lang natin, kasi hindi naman tayo naglilitis doon, di ba? Alam ko, ibang bansa, nakulong. Hindi nga natin alam kung makakauwi pang buhay yon. Pero sana makauwi pa rin siyang buhay, kasi bansa niya pa rin tong Pinas. Pero, ang pagkakamali ba ng tatay, pwede bang, maging pagkakamali rin ng anak? Hindi, di ba? Ngayon, parang halimbawa, tatay ko pumatay, bakit pati ako makukulong? Tatay ko naman yung pumatay. Tama ba? So, kung ang tatay ang pumatay, bakit apektado yung anak? Bakit kailangan makulong yung anak? Dahil meron tayong batas dito na paglilitis. Kung merong paglilitis pagdating sa religion na tinatawag nating Inquisition, banal na paglilitis na kung saan naging abusado ang mga Espanyol pagdating sa gobyerno, na kung sino man ang hindi susunod sa kanilang batas, ginagamit ang simbahan para pumatay ng mga tao na nagpadala ang bayan ng Roma, ang Vatican, ng mga paring abogado para litisin ang mga inosenteng tao na persahang pinapapatay sa bayan ng Spain. Ganon din tayo dito. 'Di ba? Hindi naman kasi masama kung bumoses ang isang pare pagdating sa isang usapin ng politika nang hindi naman nakikialam pero may ipinaglalabang katibayan. Ang ginagawa lang naman ni Father Flavi is nagtatanong, paano mo to ipapaliwanag? At hindi tayo pwede agad mag-jump into our president na, bakit ikaw BBM, hindi nyo sinisilip si BBM? Ganito yung mga kaso ni BBM. Bakit puro kayo DDS? Ganito. Pangulo pa kasi. Nagigets nyo yung point, yung logic. Presidente pa Di ba? Kung si Amy Marcos nga, di ba, nagsasalita na ng against kay Pangulong BBM, to think na kapatid niya na yun, ha? Di ba, napanood ko yung video niya kung ano-ano sinasabi niya kay Pangulong BBM. Sa tingin niyo, kapag bumaba ng term si Pangulong BBM, hindi yan lilitisin? Lilitisin yan, nauna lang si VP Sara. Nauna lang siya. At ito yung isa sa napakagandang halimbawa na nangyayari sa Pilipinas na dapat pinaiigting yan para madala yung mga susunod pang uupo sa gobyerno na magnakaw. Pare-pareho lang naman tayong biktima dito Kahit mag-pro VP Sara tayo, mag-pro PBBM tayo, pareho silang involved sa pera na pinaghirapan ng mga mamamayang Pilipino ng dahil sa tax. Pare-pareho pa rin tayong ninanakawan ng sarili nating gobyerno. Kaya wala tayong dapat pagtalunan dito. Nauna lang talaga si Pangulong Digong, si VP Sara, nauna lang yan litisin. Akala nyo nililitisin niya si PBBM? Talaga? Hindi rin natin alam ang utak ng mga senador. Siyempre, ang dami ring nasagasaan ni Pangulong BBM, mga congressman, di ba? Lalo na ngayon yung may Disney, anong pangalan nun? Yung mga Disney princess, yung Nepo babies. O, sa tingin mo, mga mayayaman yan, hindi yan kikilos o gagawa ng hakbang para pabagsakin din soon yung dynasty ng mga Marcos. Darating tayo dyan. Huwag lang kayong excited. Sa ngayon, ang nililitis ay ang mga Duterte. Pero mark my word, oras na bumaba si Pangulong Marcos, makikita nyo ang tunay na ahas sa loob ng gobyerno. Magtutuklawin nila talaga ng sabay-sabayan. Gano'n naman kasi talaga dito sa Pinas. Pag presidente ka, lahat mahal na mahal natin. 'Di ba? Lalo na pagka uupo lang. Pero wag ka, konting traffic, konting taas ng bigas, galit ang Pinoy. Kasalanan ng Pangulo na hindi naman natin alam bakit tumataas ang presyo ng bigas. Maaaring sa iniwang utang nung pinalitan niyang Pangulo, pero ang laging sumasalo ang mga presidente, 'di ba? Kasi alam niyo mga kapanalig, ang isang namumuno, kung talagang malinis ang budhi mo at alam mo sa sarili mong wala kang ginagawa, wag natin katakutang masalang sa paglilitis ang ating mga iniidolong, how can I say this, politician. Kasi kung alam mong malinis si VP Sara, you don't need to defend her. She can defend herself alone. Kasi malinis ang kamay ko. Kaya kong ipaliwanag sa yung isa-isa yung mga binibintang nyo sa akin kasi hindi ko yan ginawa. Hindi natin kailangan mag-overreact. We are overreacting to the fact dun kay Father Flavi regarding kay VP Sara kasi alam din nating may mali. But still, dahil kahit alam nating mali, we were protecting VP Sara kasi idol natin siya. We idolize a person na kung saan tayo mismo ay ninanakawan. Hindi ba?
Pero pagdating kay PBBM, meron din ganito yung mga sinasabi ng mga tao, si PBBM, alam nyo ba yung mga ninakaw? Alam nyo ba yung ganyan? Pero may nagpro-protect din. 'Di ba? Pero hindi rin natin alam kung totoo kasi hindi pa siya bumababa ng turbino. Pero pagbaba niyan, malalaman natin kung ano ang totoong nangyari. O anong mangyayari ngayon sa mga anti-BBM, mga pro-BBM. Baka mamaya kapag nalaman na natin din yung sikreto ng mga Marcos, sabihin nyo naman, sayang lang ang pagboto ko sa'yo, sayang lang ang Hindi ba? Both parties ay may ginawang pangungurakot. Pero dun sa isa, sa Pangulo natin ngayon, hindi natin siya pwedeng husgahan. Kasi hindi pa naman siya nalilitis. At kung lilitisin man siya at talagang nagsasabi ng totoo si Pangulong Bongbong Marcos, hindi rin tayo dapat matakot. Kasi totoo yung sinasabi niya. Pero yung point dito, bilang isang Kristiyano kayo, bilang tayo ay mga Katolikong Kristiyano, lagi tayo dun sa tama. Kung alam natin na meron talagang nangyaring korupsyon sa pagitan ni VP Sara at ni Pangulong Digong, tanggapin natin yun. Kailangan naman talaga nilang maparusahan. Paano na lang yung mga tao dito na nag-i-snatch ng kwintas walang malamon? 'Di ba yung mga mandurukot, kung yun nga binubugbog pa eh. Bakit hindi na lang din nila bugbugin yung mga bilyon-bilyon na nangungurap dito sa ating bansa? Yung mga tao na nagnanakaw ng akyat bahay, yung mga nagnanakaw ng kwintas, nag-i-snatch, yung mga nandurukot, dulot ng kahirapan. Maaring may pamilyang pinapakain. Well, hindi ko sinasabing tama, pero yung mga reasons nila. Pero ikaw, na may kaya ka na sa buhay, ano pang dahilan mo bakit kailangan mo pang magnakaw? Bakit hindi ka na lang magnegosyo? 'Di ba? Bakit kailangan sobra-sobra? Paano na yung mga taong nagugutom? Hindi po ba? Yun yung gusto kong i-point po sa inyo na pagdating sa pagtingin natin sa isang pangangatwiran, no? Tingnan din po natin yung dalawang parties, ang anti at ang pro. Ngayon, anti muna si Sara kasi masyadong mabigat yung kalaban niya. Presidente pa rin po ng Pilipinas yun. Kahit na anong gawin nating lahat, wala pa rin tayong laban sa Pangulo. Magkakaroon tayo ng laban sa Pangulo kung pare-pareho tayong papabor. Kung pare-pareho tayong ayaw sa iisang Pangulo na tinatawag nating people power. Pero hindi naman din po kasi lahat ay hindi gusto si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon, ang mag-concentrate na lang muna tayo kay VP Sara, kailangan niyang depensahan yung kanyang kinasasangkutang gulo, eskandalo, dahil kung talagang malinis ang kanyang pangalan, hindi niya kinakailangang kabahan o matakot. At kayo namang mga pro-VP Sara, kung talagang feeling nyo si pro-VP Sara ay tama at nasa katwiran, hindi natin kailangan i-bash si Father Flavi. Hindi ba't dapat be proud pa nga tayo na Father Flavi, kahit anong paratang mo kay Sara, naniniwala akong tama siya, magiging mali ka din. Diba, kapag alam mong nasa tama ka, bakit parang kayo pagalit? Alam nyo kayo yung nasa tama, bakit kailangan yung iba yung pare? Diba? Basic. Kaya wag kayong mag-alala. Kung merong nanindigang pare kontra Sara Duterte, malay nyo, kapag niliti si Bongbong Marcos, naglabas sila ng mga dokumento katulad sa pinagdadaanan ni VP Sara, may pari ring manindigan kontra Bongbong Marcos. Ang Diyos ay balanse. Ang Diyos ay patas yan. Pasasarapin niya buhay mo ngayon, bibigyan niya sa iyo lahat ng rangya, lulunurin ka niya. Pero isang beses lang yan kakatok sa iyo, makukulong ka. Diba katulad ng Nepo Baby sa mga kontraktor? Oh. Nilunod sila sa yaman, nilunod sila sa kasarapan. Pero hindi papayag ang Diyos na manatili sa ganong pamumuhay ang mga taong masasama. Darating at darating pa rin ang kanilang pagguho at pagbagsak. Kaya wag tayong masyadong magmadali na makita agad ang hustisya. Wag natin pangunahan ang Diyos sa pagdating sa kung paano niya ipararamdam sa ating lahat ang kaparusahan. Hanggat nabubuhay tayo dito, hanggat ikaw ay gumagawa ng masama sa kapwa mo, lalong-lalo na ang panlalamang sa mga mahihirap, maaaring ngayon nagpe-fiesta carnival kayo. Pero darating ang kaparusahan ng Diyos sa iyo na ultimo kaluluwa at kabuto-butuhan mo mararamdaman mo. Dahil tayo, mga Pilipinong Katoliko, dapat tayo ay nagmamasid ng tahimik.
tignan natin muna kung sino yung nililitis ngayon. Mag-focus lang tayo kay Duterte. Hintayin natin yung term naman ni BBM. Di ba? Sa tingin nyo ba kapag bumaba yan si BBM, panonoorin lang natin na, o sige, okay na si BBM, may tiwala naman kami dyan eh. Hindi, lilitisin din yan. Lahat ng mga pangulong na upo ay nilitis. Ultimo nga si Noli de Castro, di ba? Naging VP natin. Bakit hindi na tumakbo sa pagkapangulo? Sabi niya, ang politika sa Pilipinas ang pinakamaduming trabaho. Ultimo si Noli de Castro nananahimik, di ba? Nasangkot yan, pero nalinis niya yung pangalan niya. Wala siyang anomalya pagdating sa politika. Ganun yon. Kapag alam mong wala kang ginagawang masama, be confident. May nagtanggol ba kay Noli de Castro? Nagsangkot ba yan sa impeachment? Yan ba ay nakaupo bilang vice president natin dito? Naungkat ba yan sa corruption? Hindi. Kasi malinis siyang magtrabaho at mahal niya yung trabaho niya, mahal niya yung pagiging vice-presidente niya. Pero kapag ikaw ay nasangkot sa isang kaso bilang isang vice-presidente, pangulo, mayor, congressman, konsihal, kapitan, kahit na ano pa yung sangay ng kawani ng gobyerno na to, may ginawa kang mali. Hindi ba? Hindi ka naman siguro isasalang sa paglilitis kung wala kang ginagawang masama. Kasi napaka-basic lang naman magpaliwanag. O sige, nasa ng patunay nyo na nagkorap ako? Pero sila kasi may mga dokumentong hawak. Sila kasi may mga papel na pinapatunayan na itong taong to ay nagnakaw. Na kailangan lang natin manood. Kailangan nating pag-aralan at pagmasdan. Ano nga ba ang pinagmumulan ng kaso ni VP Sara? At yung kaso na yon ni VP Sara na kung saan siya ay nililitis at tinatanong ng isang pari ng ating simbahan na si Father Flavie, dapat natin din yun pag-aralan. Kasi kahit sabihin natin na iniidolo natin ng isang tao, ang pagnanakaw ay pagnanakaw, ninakawan pa rin nila tayo. Kailangan niya pa rin managot sa gobyerno. At yan ay karapatan ng bawat mamamayang Pilipino na panagutan ninyo kung ano yung pagnanakaw na ginagawa nyo sa bansang Pilipinas dahil yan ay pinaghihirapan ng mga nagtatrabaho dito. May masama ba doon na questionin si VP Sara? May masama ba doon na tanungin saan napunta yung mga ganito? Nandoon tayo, mahal nyo si VP Sara, lalong-lalo nyo yung mga taga Davao. Pero ang titignan natin dito, hindi yung tao, kundi yung mga nilalabas na references and standard evidences doon sa kanyang mga nagawa nung siya ay namumuno. Wala namang masama doon, di ba? Kung kalkalin saan napunta to, bakit ganito. So, pag-aralan natin, saan nga ba napunta? Bakit nga ba may ganyang issue na lumalabas? At tanging si VP Sara na lang ang makakapagpaliwanag patungkol doon. Hindi tayo pwedeng lumundag kay BBM dahil ang pinag-uusapan dito si Sara Duterte. Siya yung nililitis. Hindi tayo pwedeng magturo. Parang sa debate lang yan eh. Halimbawa ako, nasa live debate ako. Pwede ba akong magturo na halimbawa ka-debate ko INC? Ang idedepensa ko sa kanya si Father Darwin Gitgano. Magtuturo ako. Kaya pala tinalo kay ni Father Darwin Gitgano pero ako yung nakasalang. Hindi pwede, di ba? So, sino ba yung nasa paglilitis? Si VP Sara. Kaya kung tayo ay dedepensa, pagdating kay VP Sara lang, hindi natin siya pwedeng ilundag kay BBM kasi hindi naman siya involved doon. Ang nililitis doon, si VP Sara. Kaya ang dapat sumagot doon, kay VP Sara. Kaya ang pwede nating ilatag doon bilang depensa, pang kay VP Sara lang. Tsaka tayo mag-react kay BBM. Si BBM nyo, ganito, pag siya na'y nililitis. Pag siya na'y nakasalang sa argumento, pag siya na'y nakasalang sa isang debate. Kaya tatandaan natin kapag tayo ay humaharap sa mga argumento sa pakikipagdebate o kung paano natin ipagtatanggol ang ating mga sarili sa mga akusasyon na ibinabato sa atin ng mga tao, dun lang tayo magpo-focus sa taong yon. Hindi tayo pwedeng magturo. Hindi tayo pwedeng magsabi na kasalanan ni VP ituturo natin si BBM. Iba si BBM, iba si Sara. Iba yung pinag-uusapan sa kaso ni Sara, iba ang pinag-uusapan sa kaso ni BBM. At saka natin problemahin si BBM pag siya na yung nililitis. Pero sa ngayon, si VP Sarang nililitis, sa kanya tayo mag-concentrate. Tignan natin, pag-aralan natin, ano ba yung mga grounds, bakit siya kakasuhan, ano ba yung mga dahilan, kung bakit siya kailangang litisin, ano ba yung nililitis sa kanya. Alamin natin, kasi kahit sino sa kanilang dalawa, at may kanya-kanya tayong mga issues,
kay BBM at kay Sara, tayo pa rin ang kawawa. Tayo pa rin ang ninanakawan. At walang nakakatuwa doon. Ikaw, ako, tayong lahat na mga walang pwesto sa gobyerno, tayo ang lugi. Ipinagtatanggol natin ang mga taong ninanakawan tayong lahat. Kaya dapat ang mindset natin, 'di ba? Hindi pro, hindi anti. Huwag natin titignan yung mga tao. Tignan natin ano ba yung nagawa nila. Bakit kailangan nilang makulong? Dahil ninakawan nyo kami. Wala naman tayong dapat pagtalunan dito eh. Kung VP Sara ka, okay. Pro VP Sara ka. Ako anti-Sara Duterte. Okay, anti-Sara ako. Pero pag-aaralan ko muna, ano ba yung pinagtatalunan dito kay VP Sara? 'Di ba? Ngayon, kapag sumalang na si BBM, dahil ikaw ay anti-BBM, pro Sara ka, edi doon ka pumawi, o anti-BBM, salang mo na. O, at saka mo sabihin ngayon yung, o, 'di ba? Sabi ko sa inyo, ito ginawa niyan eh. Pero as of now, ang nililitis po sa atin ngayon ay si VP Sara. Magpasalamat tayo, and I'm so proud na nagkaroon tayo ng pare katulad ni Father Flavie. Why? At least ang ating relihiyon ay hindi black voter. Na hindi tayo parang tuta na sinasabi ng mga leader nila na kapag ikaw ay hindi bumoto sa kagustuhan ng isang simbahan, sa impyerno ka. 'Di ba? Yan din ay pagpapakita na tayong mga Katoliko ay hindi hinahawakan sa leeg ng ating simbahan pagdating sa botohan. Tayo ay may kalayaan na magbigay ng personal nating suhestyon at opinyon sa kung sino ang gusto nating iboto at kung sino ang gusto nating questionin pagdating sa pamumuno. Hindi tayo katulad ng ibang sulpot dyan, na kapag hindi mo binoto yung gusto nilang iboto, anong mangyayari? Makukulong. Mapupunta sa impyerno. Hindi tayo katulad na ibang protestante dyan na dumidikit sa mga politicians, gumagamit ng pera para maghakot ng mga tao sa kanilang mga iglesia at magbigay ng malakihang rally. Hindi ganon ang ating simbahan. Kaya kung may boses man si Father Flavie sa pagsasalita patungkol sa kanyang opinyon sa politika, karapatan niya yon dahil Pilipino yan. At proud ako doon. Isa rin yon sa magandang naging dahilan ng kanyang paglantad bilang isang pari na nagque-question sa isang politician na tayong mga Katoliko ay hindi kinokontrol ng simbahang Katolika kung kanino tayo papanig na kandidato. Kaya ang dapat po sa ating lahat ay magkaisa at ipagdasal na lang sila na malaman natin ang katotohanan dahil lahat tayo rito ay talo. Lahat sila ninakawan tayong lahat. Huwag natin ipagtatanggol ang mga nasa posisyon na kung saan walang ginawa kundi nakawan tayong mga Pilipino. Hindi natin din alam ang side ni BBM. Hindi pa yan nililitis. Kay Sara muna tayo. Di ba nakakagalit yung mga lumalabas na external evidences ni Sara? Puro pagnanakaw. Sino ninanakawan niya? Tayong lahat. So ninanakawan ka, pinagtatanggol mo pa? May napala ka ba? Wala, di ba? Ganon din kay Pangulong BBM kung sakali mang litisin yan at napatunayan na meron din siyang anomalya na ginawa dito sa Pilipinas. Pag nilitis yan, lumabas yan, ganon din ang reaksyon natin. Ninanakawan mo kami, nagtiwala kami sa'yo, minahal ka ng mga Pilipino, magnanakaw ka. Lahat tayo rito ay talo. Lahat tayo rito ay walang napala sa kanila. Kaya dapat maging blessed tayo at matuwa tayo dahil yung mga kasalanang ginawa nila sa ating bansa ay pananagutan nila. Wag nating pilit ilaban ang mga taong gumawa ng malaking kasalanan sa sarili nating bansa. Ang hirap-hirap na ng Pilipinas. Marami ng mga Pilipinong nagugutom at dahil sa kahirapan at kagutuman, marami ng mga Pilipinong nagbebenta ng laman. Marami ng mga Pilipinong pumapatol sa mga matrona, sa mga matatanda kahit napakabatang edad dahil sa kahirapan. Tumataas ang kaso ng HIV/AIDS sa Pilipinas. Bakit? Sex. Bumibili ng lalaki at ng babae para usan na hindi nila alam may mga carrier ng HIV. Mortal sin. Lahat na ng kasalanan pinamumugaran ng Pilipinas dahil sa kahirapan. Dahil yan sa mga politikong walang ginawa
kundi nakawan ang kaban ng yaman. Kaya sana po ay naintindihan ninyo ang punto ko pagdating kay Father Flavi. So yun lang po, magandang gabi. Maraming salamat po, and please don't forget to subscribe to my YouTube channel, Sanrio TV. God bless you and good night everyone.